Ngayon ay pinagdiriwang natin bilang isang simbahan ang linggo ng Pentecostes, the solemnity of the Pentecost Sunday. Binibigyang pugay natin ngayon ang pagbababa ng banal na Espiritu sa mga apostol ni Jesucristo na sumasagisag din ang kapanganakan ng ating simbahang Katoliko. Sa Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Juan, nagpakita si Jesus sa kanyang mga apostol at sinabi sa kanila, "Kapayapaan ay sumainyo." Tatlong pangunahin ng ating pagninilay sa umagang ito, tatlong salita, alang-alang sa selebrasyong ito. Himay-himay natin. The first point of reflection for today, the first word is present. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay naglalarawan kung paano nagtatago ang mga alagad ni Jesucristo. They were afraid, they were fearful that they might be next to be killed after Jesus Christ. Nagtatago sila at hindi lang sila nagtatago, nakasara ang pinto at bintana. The doors were locked. Walang makakapasok sino man at wala ring makakalabas na sino man sa kanila. Kaya nung unang mga binikas ni Jesus sa kanila, "Peace be with you." Ang kapayapaan ay sumainyo. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoon Jesus na magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Dear brothers and sisters, what are you afraid of? Kadalasan kasi, mas pinipili natin na ang solusyon sa kinakatakutan ay magmukmok sa gilid na lang, magtago at manatili kung saan man tayo nasanay. But the Lord is assuring us, dear brothers and sisters, peace be with you. It's not because Jesus said these words, but because Jesus was present among their midst. Hindi po ba, nung mga bata tayo, kapag tayo ay takot sa kadiliman ng ating kwarto, pag tayo ay takot mag-isa, kapag tayo ay takot sa mga iba't ibang bagay, ang lagi nating bilin sa mga magulang at sa mga kapatid, "Huwag mo akong iiwan. Samahan mo ako." So dear brothers and sisters, the first gift that the Holy Spirit is giving us today is the gift of presence. Yung nagpagiging nandyan. Because dear brothers and sisters, today the Lord is inviting us, ang kapayapaan ay sumainyo dahil ako ay nandito. The first word is present. The second word is descend. Present, descend. Matapos ibanggit ni Jesus ang sinabing, ang kapayapaan ay sumainyo, winika ni Jesus, receive the Holy Spirit. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Look at this. The three persons of the Blessed Trinity have in common. And what is that? Both the three persons came down for us. Una, sa Diyos Ama, nung nilikha niya ang mundo at ang sanlibutan, hindi lang siya nanatili sa itaas, kung hindi nung nilikha niya, lalo na ang tao, He came down, He molded, and was able to breathe the Holy Spirit for a life, especially on Adam and Eve. Si Jesucristo din, Jesus came down for us to be saved. And the Holy Spirit descended upon the apostles.
Ang tatlong persona, Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ay hindi lang nanatili sa itaas. Sila ay bumaba upang tayo ay iligtas. And what is a virtue that the three persons of the Most Holy Trinity is inviting us? Ay humility. Kung ang Diyos ay nagpakumbaba, matuto rin nawa tayo sana. Napakaganda po ng second reading natin today. And what is that? We are one body in the different parts of Jesus Christ's blessed body. Tayo ay may kanyang-kanyang mga charism, mga gifts from the Holy Spirit. Though different, we are from one body, kabilang sa iisang bahagi ni Jesucristo. Hindi naman maaari lahat ay kamay. Hindi rin maaari lahat ay mata. Lahat ay binihiyaan ayon sa karismang inilaan sa atin ng Espiritu Santo. And this is also true for us, dear brothers and sisters in the church. Listen, walang katolikong Kristiyanong mayabang. Kung ano ang ibinigay sa iyong talento sa paglilingkod sa simbahan, pinapaalala sa atin ni Jesucristo, listen, ang banal na Espiritu bumabanga, si Jesucristo at ang Diyos na may bumaba, marunong ding magpakumbaba. Present, descent. The third and last word for today is sent. Present, descent, and sent. Winika ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Now I sent you." Pinapadala ko na kayo. They were before disciples, now as apostles. Ano po bang ibig sabihin ng disipulo at ng apostoles? Ang disipulo, disciple, from the Latin word discipuli, ay isang estudyante. Learning from a master. Learning from a teacher. That's why the disciples call Jesus at times Rabbi, Rabboni, as teacher. A disciple learns from a master, from a teacher. Now, they are being called as apostles. Anong ibig sabihin po ba ng apostoles? They are sent for a mission. Pinapadala. Ang mga alagad ay hindi nanatili sa Jerusalem. Hindi sila nanatili sa upper room. They were sent for a mission. Upon receiving the Holy Spirit, they were able to go for a mission. Nawa tayo rin, hindi na nanatili kung saan lang tayo nakasanaya. Sana tayo rin ay padalang sarili sa iba't ibang dako ng ating mga pinaglilingkuran sa bawat sektor, sa paaralan, sa trabaho, o kung saan man. 3 words for today's Pentecost Sunday. Present, descent, sent. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Amen.